Good afternoon po. Andito po ngayon tayo sa Santa Catalina ng Bata upang mag-conduct po ng interview sa farm. Then kasama po natin si Sir. Celestino naman ang Po. Our first question po is about capital po. How much po yung naging capital niyo po para i-raise yung farm? Sa kapital, wala namang biglang malaki na hawak na kapital. Hindi, dito kasi ang naging pamamaraan ko, kung meron akong kapital, isusugal ko muna sa halimbawa crops, papahalaman ako. Then pagka kumita, yung medyo sobra ng konti sa bahay. Tapos yung sa baka, yung mga babaeng baka, pagka maganda, yung hindi ko inaalis yun, yung mga lalaki lang. Yun, magagamit din dito sa bahay. Ganun ang umpisa ko. Pero yung capital na malaking-malaki agad na umpisa ko rito, wala, hindi ganun. May specific ano po ba kayo nung natatandaan nung unang nag-raise po kayo kung magkano po nag-account? Siguro lahat-lahat, pati yung mga bagay, mga nasa kalahati. Number 2 question po is about the challenges. Ano po yung mga challenges na dumadating sa inyo during po na nire-raise niyo po yung farm habang lumalag? Yung mga challenges, pagka halimbawa at sa crops, unang-unang problema kasi dyan mataas na inputs na mababa naman sa market. Yan ang problema kasi ng gobyerno lagi at saka ni farmer. Tapos pagka halimbawa, din naman sa mga livestock, yung tulad nun sa kambing, minsan merong panahon kasi lalo mga rainy season. Ang kambing kasi pagka nagtatay na, medyo delinquente. Kasi mga tayo. Yun. Number 3 question po. Ano po yung mga breed or type of animals po na pinalalaki? Dito sa baka, Brahman. Meat type lang, Brahman. Kalabaw naman, Bulgarian. And then for question po. Ano po yung reason po kung bakit po kayo nagtayo po ng and ano po yung goal po? Sa atin kasi, tayo absolute lahat tayo nabubuhay sa mga bagay lang. Kaya natin galing sa lugar. Kaya naman sa pagkakas para patuloy ito. Tayo marami na pinagsasabi kahit ng kulay. Number 5 question, tungkol po sa management practices. Paano po yung ginagawa nyo doon paglilinis, pagpapakain ba? Kung meron mga po kayong security, ano po yung mga, ano po yung mga? Pagka kasi nag-put ka ng ganyan, farm, lalo medyo tulad dito, malaki. Maraming klase ng alaga. Dapat meron kang sa baka, meron kang isang tauhan. Kailangan yung tauhan mo na inayamit niya, pinag-breaking mo. Buhay kasi yun mahirap mag-alaga ng buhay. Kaya doon maingat. Sabi sa mga pinakakaya namin, hirap na hirap kami. Lalo na yung halimbawa, tag-ulan, meron kasi mga tao o kaya yung mga nagtitinda ng gamot, basta na lang magdedemo sa gilid ng kalsada, ng tumatay damo na hindi alam nung kukuha ng damo, yung nasasakatuhin, delikado sa alaga, yung mga ganon. Tungkol naman po ito sa market, ano po ba yung price, starting price po ng mga product nyo? Ano din po pala yung product na napoproduce nyo? Sa meat po ba or dairy? Dito kasi pagka sa ruminant, ang karne yun meat, meron namang whole price, meron sa karne. Tapos dito nabibili. Pagdating naman sa mga crops, yun yung nadadala sa balintawak na malaking problema ni farmer. Kasi si farmer laging naloloko lang ng biyahero. Si biyahero halos mahigit kalahati pa ng kita na kaparte niya.
Samantalang si farmer, siya na yung nangungunan, siya yung nagpapakahirap, pero maliit yung kita. Kaya mahirap ang papel ni farmer. Laging nadadaya niya, laging nadadaya ni biyahero. Ano naman po yung way of selling niyo? Paano niyo po siya binibenta? Eh dito kasi pagkain sa crops, by biyahero kami eh. Pipick up ng biyahero, sila na yung magdadala sa Manila. Dito naman, yung pagdating sa mga ruminant, merong mga ahente. May mga nagmi-middleman na pwedeng yung middleman na yun, ikaw na nga magbibigay. O pwede naman na ikaw ang rekta na tatawag sa mga buyer. Okay po, maraming salamat po. Maraming salamat din. Thank you po.